kay Danver Saavedra, ang buhay ay isang malaking laro ng sarap at luho. Bilang tagapagmana ng Saavedra Group of Companies, kampante siyang sa kanya babagsak ang lahat. Hanggang dumating ang demand ng kanyang ama. Mag-asawa at magkaroon ng tagapagmana sa loob ng isang taon o mawawala lahat ng kanyang mana. Isang malutong na mura ang pinakawala ni Danver. Sa dinami-daming babaeng dumaan sa kanya, iniisa wala siyang sineryoso. Ngunit paano kung kapalaran mismo ang maglapit sa kanya sa isang babaeng pilit niyang kinalimutan? Si Mia, ang palaban na babaeng nabuntis niya sa isang one-night stand 3 taon nang nakakaraan, ay muling magpapakita, ngunit hindi siya nag-iisa. Dala niya ang 3 munting bersyon ni Danver. Sa gitna ng selos, pagtatago at isang kontrabidang gagawin ng lahat para hindi sila magkatuluyan. Kakayanin ba ni Danver na maging isang ama o mauuwi lang lahat sa isa pang pagkakamaling pagsisisihan niya? Sa gitna ng nagtataasang mga gusali sa Bonifacio Global City, nakatayo ang Saavedra Tower, isang simbolo ng kapangyarihan, yaman at impluensya. Ngunit sa loob ng penthouse nito, isang bagyo ang namumuo. Si Danver Saavedra ay ang definisyon ng man who has everything. Gwapo na tila pininta ng mga anghel, pero may ugaling tila galing impyerno pagdating sa negosyo. Kilala siya bilang the Heartbreaker Billionaire. Sa bawat club na puntahan niya, bawat modelong makasama niya, iisang panuntunan lamang ang meron siya. No strings attached, no commitments, no tomorrow. Para kay Danver, ang babae parang mamahaling alak. Masarap lasapin sa isang gabi pero hindi dapat iniimbak ng matagal dahil nakakaumay. Ngunit ang kanyang kalayaan biglang gumuho ng ilapag ng kanyang ama, si Don Roberto, ang isang dokumentong tatapos sa kanyang pagiging binata. Sa loob ng 1 taon, kailangan mong magpakita ng lehitimong asawa at isang tagapagmana. Kapag nabigo ka, lahat ng shares mo sa kumpanya ay mapupunta sa iyong pinsan. Magiging pulubi ka sa kalsada, Danver. Ang mga salitang yon ang nagtulak kay Danver sa gilid ng bangin. Alam niya seryosong matanda. Pero saan siya kukuha ng anak? Hindi siya naniniwala sa pag-ibig at lalong hindi siya handang maging ama. Ang tanging alam niya ay ang panandali ang sarap, hindi ang pangmatagalang responsibilidad. Ngunit sa kabila ng kistap ng mga diamante at tunog ng mamahaling sasakyan ni Danver, may isang mundong di niya alam na umiiral. Sa isang tahimik at simpleng barangay malayo sa ingay ng lungsod, nakatira si Mia. Isang babaeng may tinatagong lihim na sapat para yanigin ang buong imperyo ng mga Saavedra. 3 taon nang nakalilipas, isang gabi ng kahinaan sa dalampasigan ng Boracay ang nagbago sa kanyang buhay. Isang gabi na akala niya ay panaginip lang pero nag-iwan ng 3 buhay na patunay, ang kanyang triplets. Si Mia hindi ang tipikal na babaeng naghahabol sa pera. Siya ay palaban, matapang at handang pumatay para sa kanyang mga anak. Alam niya na ang mundong kinabibilangan ni Danver ay mapanganib, puno ng mga buwaya at mapagpanggap na tao. Kaya mas pinili niyang magtago, magtiis sa hirap at maging single mom kaysa hayaang madami ang kanyang mga anak sa maruming politika ng mayayaman. Ngunit paano kung ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para mag-cruise ang kanilang mga landas? Paano kung sa isang di inaasahang pagkakataon, ang one-night stand na kinalimutan na ni Danver ay muling humarap sa kanya? Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang inang handang ipaglaban ang lahat. Dito magsisimula ang isang kwento ng pag-ibig na binalot ng kasinungalingan. Isang labanan para sa karapatan at isang bilyonaryong matututunan ang tunay na kahulugan ng pamilya sa pinakamahirap na paraan. Ito ang kwento ng paghahanap sa nawawalang tagapagmana at ang pagtuklas ng tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa bilyon kundi sa tibok ng pusong matagal nang pinatigas ng mundo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa glass wall ng Saavedra penthouse ay tila nanunukso kay Danver. Kagigising lang niya, magulo pa ang buhok at tayong silk robe lang nakatakip sa kanyang matikas na katawan. Ngunit ang sanay na sana sa relax na umaga ay nauwi sa isang pagsabog ng galit. Anong kalokohan to, Attorney Villarreal? Halos pasigaw na tanong ni Danver habang winagayway isang folder na may selyo ng pamilya sa Saavedra. Ang abogado na matagal na nagsisilbi sa kanyang ama na natiling kalmado. Yan ang huling testamento at tagubili ng iyong ama, Danver. Hindi to biro. Sa loob ng 12 buwan, kailangan mo magpakita ng asawa at isang tagapagmana, isang batang may dugong sa Saavedra na magpapatuloy ng legacy ninyo. Bakit? Maayos ang takbo ng kumpanya. Ako ang nagpalago ng hotel chains natin sa Asia.
Bulyaw ni Denver. Padabog niyang nilamukos ang papel at binato ito sa sahig. Puwisit. Sa dinami-rami ng pwedeng hingin ng matandang yan, bakit asawa at anak pa? Alam niyang makalasat sa bokabularyo ko ang magtatali. Dahil alam nang doon ng isang lalaking walang pamilya ay madaling bumagsak? Sagot ng abogado bago tuloy ang lumabas ng pinto. Naiwan mag-isa si Denver, hingal na hingal sa galit. Sakto naman pumasok ang kanyang driver at trusted confidant na si Rico. Boss, narinig ko sa labas. Mukhang mainit ang ulo natin Biro ni Rico sabay pulot sa nilamukos na papel. Anak lang palang kailangan Sa dinami-dami na naging babae niyo mula nung college hanggang ngayon, wala ba kayong alam na naanakan niyo man lang? Kahit isa lang boss para tapos ng usapan. Napahinto si Denver. Lumingon sa bintana, tanawang buong Metro Manila. Sa isip, isa-isang binalikan ng mga mukha ng babaeng dumaan sa kanya. Models, actresses, socialites. Pero lahat sila alam ang patakaran. Safe sex, no strings, no labels. Maingat ako, Rico. Alam mo yan. Hindi ako tanga para mag-iwan ng ebidensya na itatali ako habang buhay. Malamig na sabi ni Denver. Ngunit sa isang sulok ng kanyang utak, may isang alaalang tila ayaw mabura. Isang gabi sa Boracay, 3 taon nang nakakalipas. Isang babaeng hindi niya nakuhang pangalan. Isang nobody na nakilala niya sa isang bar. Masyado silang lasing. At sa sobrang bugso ng damdamin at kakaibang koneksyong naramdaman niya rito, nalimutan nilang mag-ingat. Pagising niya kinabukasan wala ng babae. Tanging amoy na lang ng vanilla at dagat ang naiwan sa unan. Imposible, bulong niya. Isang gabi yon at malabong mangyaring himala sa isang gabi lang. Samantala, higit 100 kilometro ang layo mula sa marangyang bahay ni Denver. Liam! Lucas! Leon! Huwag kayong tumakbo sa putikan, bagong sapatos ninyo. Sigaw ni Mia, bitbit ang isang palangkana ng bagong labang damit. 3 batang lalaking may edad 3 na may mga matang tila uling sa itim at pilantik ng pilikmata na tila hiram sa isang bilyonaryo. Ang sabay-sabay tumigil at tumarap sa kanya. Sorry mama, sabay-sabay na sabi ng 3. Ang kanilang mga boses ay tila isang koro na nagpapatunaw sa puso ni Mia. Si Mia ay 26 na taong gulang pa lamang, pero ang pagod sa kanyang mga mata tila pang-4 na puna. Pagkatapos ng gabing yun sa Boracay, akala niya babalik na siya sa normal niyang buhay. Pero makalipas ang 2 buwan, nalaman niya, hindi lang isa, kundi 3, ang biyayang dala niya sa sinapupunan. Mama, is Daddy coming home today? Tanong ni Leon, ang pinakamalit sa 3 pero ang pinakamatalas ang isip. Napatigil si Mia. Yun ang tanong na palagi niyang iniiwasan. Paano niya sasabihin sa mga anak niya ang kanilang ama ay isang bilyonaryo na malamang hindi man lang alam na nag-i-exist sila? O mas malala, paano kung malaman nito at bawiin ng mga bata sa kanya dahil sa yaman nito? Dada is working far away, baby. He is a hero in a big city. Pagsisinungaling na paulit-ulit niyang ginagawa para lang di masaktan ang mga bata. Niyakap niya ang 3 anak ng mahigpit. Huwag kayong mag-alala. Hanggat nandito si Mama, walang makakakuha sa inyo. Paglalaban ko kayo kahit sa pinakamayaman pang tao sa mundo. Di alam ni Mia habang hinahaplos niya ang buhok ng kanyang triplets, ang tadhana nagsisimula na ring maglatag ng mga baraha. Isang flyer nakadikit sa gate ng maliit nilang compound, isang hiring para sa catering staff na isang malaking event sa Manila, ang pangalan ng host sa Avedra Group of Companies. Mama, look! I drew a picture of us! Masayang sigaw ni Liam, ang panganay sa triplets, habang pinapakita isang pirasong papel na may drawing ng 4 na tao sa ilalim ng isang malaking puno. Napatigil si Mia sa pag-aayos ng mga nilabhang damit. Tumapit siya at tinaplos ang ulo ng anak. Sino tong isa, anak? Si Mama, si Liam, si Lucas, si Leon. Sino tong matangkad na lalaki? That's Dada, sagot ni Liam ng may inosenteng ngiti. Teacher said everyone has a dada. Is he tall like me? Parang sinaksak ang puso ni Mia. Paano niya sasabihin sa 3 taong gulang na bata na ang kanilang ama ay isang bilyonaryong malamang ay hindi man lang sila kilala? Na ang lalaki yun ay ang mismong rason kung bakit kailangan nilang mamuhay ng tago at payak. Yes, baby. Tall and very busy? Tipid na sagot ni Mia bago mabilis nag-iwas ng tingin para di makita ng anak ang nagbabadyang luha. Hindi madali ang maging single mom ng triplets. Sa loob ng 3 taon, pinatunayan ni Mia na kaya niyang maging ama at ina ng sabay.
Nagtatrabaho siya bilang freelance bookkeeper sa umaga, tumatanggap naman ng labada sa gabi. Lahat gagawin niya para lang di magutom ang kanyang mga munting hari. Pero ang pinakamalaking hamon hindi ang pera, kundi ang pagtatago sa katotohanan. Alam ni Mia kung sino si Danver sa Avedra. Sino bang hindi? Halos araw-araw tong nasa balita. Mga bagong hotel, mga bagong babaeng naliling dito, at ang kamakailang balita tungkol sa paghahanap nito ng tagapagmana. Hinding-hindi ko ibibigay ang mga anak ko sa iyo, Danver. Bulong ni Mia sa sarili habang tinitingnan ng tatlong batang mahimbing na natutulog sa kanilang maliit na papag. Gagamitin mo lang sila para sa mana mo. Hindi sila kasangkapan sa negosyo mo. Kinabukasan, isang pagkakataon ang kumatok sa pinto ni Mia. Ang kumare niyang si Elena ay humahangos na pumunta sa kanilang bahay. Mia, jackpot tayo! May kailangan silang extra catering staff para sa 50th anniversary ng sa Avedra Group. Sa sunod na linggo, malaki ang bayad, bes. Isang gabi lang, katumbas na ng isang buwan mong labada. Nanigas si Mia. Sa Avedra? Sa Maynila? Oo, sa Grand Ballroom ng Saavedra Hotel. Huwag ka nang choosy, Mia, ha? Isipin mo yung gatas ng triplets at yung tuition nila sa preschool next year. Pangumbinse ni Elena. Nag-alinlangan si Mia, mapanganib, para siyang naglalakad sa lungga ng leon. Pero tama si Elena, kailangan niya ng pera. At sa laki ng Maynila at sa libo-libong taong dadalo sa event na yon, ano nga ba ang tsansa na makita siya na isang bilyonaryo na katulad ni Danver? Isa lamang siyang hamak na waitress sa paningin nito. Kung mapansin man siya, sige, sasama ako. Matapang nasabi ni Mia. Pero kailangan walang makakaalam kung nasan ako. Samantala, sa opisina ni Danver, hindi mapakali ang bilyonaryo. Isang linggo na ang lumipas pero wala pa rin na milagro na lumalapit sa kanya para mag-claim na may anak na siya. Boss, may isang babae sa labas. Sabi niya may anak daw kayo. 5 years old na raw? Ulat ni Rico. Palayasin mo yan. 3 taon lang nakakalipas simula ng huling beses na di ako gumamit ng proteksyon. Sinungaling yan? Asek ni Danver? Napasandal si Danver sa kanyang swivel chair. Bakit bang hirap? Sa dinami-dami ng babae, bakit tila tadhana'y pinagdadamutan siya ngayon? Hindi niya alam ang hinahanap niya hindi lalapit sa kanya. Ang hinahanap niya ay hindi ang babaeng gagawin ng lahat para lang layuan siya. Biglang pumasok si Cassandra, ang babaeng pilit pinapakasal sa kanya ng kanyang ama. Maganda, galing sa mayamang pamilya pero may pusong singtigas ng bato. Don't worry, Danver. Kapag wala kang nahanap na anak, ako ang magiging asawa mo at gagawa tayo ng sarili nating tagapagmana. Nakangising sabi ni Cassandra sabay haplos sa balikat ng binata. Inalis ni Danver ang kamay ng babae. I'd rather lose my inheritance than marry someone like you, Cassandra. Well, let's see about that at the anniversary gala. Hamon ni Cassandra. Doon natin malalaman kung hanggang saan ang tapang mo. Ang di alam ni Danver sa gabing yon ng marangyang selebrasyon, di lang mana niyang nakataya, kundi ang buong buhay niya magbabago, sandaling magtagpo ang kanyang mga mata at ang mata ng waitress na may dalang sekreto ng nakaraan niya. Mama, look! I drew a picture of us! Masayang sigaw ni Liam, ang panganay sa triplets. Samantala, sa opisina ni Danver, hindi mapakali ang bilyonaryo. Isang linggo nang lumipas pero wala pa ring milagrong lumalapit sa kanya para mag-claim na may anak na siya. Ang Grand Ballroom ng sa Avedra Hotel ay tila isang dagat ng ginto at pilak. Kumukutita pa ang mga dambuhalang chandelier at ang bawat panauhin nakasuot ng mga damit ng halagay katumbas na isang maliit na bahay. Ito ang 50th anniversary ng sa Avedra Group at lahat ng mata nakatuon sa nag-iisang tagapagmana, si Danver sa Avedra. Sa likod ng kortina, sa kusina ng catering, abalang-abala si Mia. Nakasuot ng puting long sleeve polo, itim na slacks at ang kanyang buhok, nakapusod ng mahigpit. Halos di siya makilala sa suot niyang face mask na ginamit niyang proteksyon di lang sa alikabok kundi pati sa takot na may makakilala sa kanya. Mia, dali mo tong tray ng champagne sa VIP table 1, utos ng head waiter. Siguraduhin hindi ka manginginig. Ang mga nandun ay ang board of directors at si Sir Danver mismo. Halos mabitawan ni Mia ang hawak na tray. Bakit ako? Pwede bang sa table 5 na lang ako? Huwag kang maarte, Mia, ha? Kulang tayo sa tao. Sige na, galaw. Huminga ng malalim si Mia. Pinakalma ang kanyang puso.
Isama mong triplets, Mia. Isipin mong gatas ni Leon, ang bagong sapatos ni Liam, ang gamot ni Lucas. Isang gabi lang to? Dahan-dahan siyang lumabas sa ballroom. Bawat takbang niya'y tila papalapit sa bibig ng Leon. Nang marating niyang VIP table, nandun si Danver, nakaupo na parang hari, abang si Cassandra nakasandal sa kanyang balikat. Another glass, sir? Mahinang tanong ni Mia. Pilit iniba ang boses at nakayuko lang. Hindi siya nilingon ni Danver. Busy to sa pakikipag-usap sa isang investor. Just leave it there. Malamig na sagot ng bilyonaryo. Ngunit sa kamalasan, biglang tumayo si Cassandra para ayusin ang kanyang gown. Sa bilis ng kilos nito, nasagi ang siko ni Mia. Ang tray na puno ng champagne gumaralgal at ang isang baso ay diretsyong tumapon sa mamahaling tuxedo ni Danver. Shit! Mura ni Danver at mabilis tumayo. Ang malamig na alak kumalat sa kanyang dibdib. I'm so sorry sir, hindi ko sinasadya. Mabilis kumuha ng table napkin si Mia, sinubukan punasan ng tuxedo ni Danver. Sa sobrang taranta, nalimutan niyang kanyang pag-iingat. Get your hands off me! Galit na sabi ni Danver sabay hablot sa kamay ni Mia. Sa sandaling yon, nag-angat ng tingin si Mia. Nagtamang kanilang mga mata. Tumigil ang mundo para kay Danver. Ang mga matang yon. Ang pamilyar na amoy ng vanilla sa kabila ng amoy ng alak, parang isang malakas na kidlat na tumama sa kanyang alaala. Sa Boracay, 3 taon na ang nakakalipas. Ikaw? Bulong ni Danver. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng gulat at pagkalito. Mabilis binawi ni Mia ang kanyang kamay. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Pasensya na po sir, magpapadala na lang po ako ng ibang waiter. Tumalikod si Mia at halos tumakbo na palabas ng ballroom. Pero hindi siya hinayaan ni Danver. Binitawan ni Danver si Cassandra at mabilis sa sumunod sa waitress. Wait, bumalik ka rito? Sigaw ni Danver na naging sanhin ng paglingon ng lahat ng bisita. Nakarating si Mia sa service hallway, hingal na hingal. Akala niya nakatakas na siya pero isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso at isinandal siya sa pader. Sino ka ba talaga? Tanong ni Danver. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Mia. Inabot ni Danver ang face mask ni Mia. Ang kanyang mukha ay lantad na ngayon sa ilalim ng maliwanag na bumbilya ng hallway. Mia? Bulong ni Danver. Sa unang pagkakataon, nabanggit niya ang pangalang 3 taon niyang di maalala pero laging hinahanap ng kanyang sistema. The girl from the beach. Bitawan mo ako, Mr. Saavedra. Hindi mo ako kilala? Matapang na sagot ni Mia kahit ng totoo nanginginig ang kanyang tuhod. Oh, I remember you. I remember everything about that night. Nakangising sabi ni Danver, pero ang mga mata ay nagsusuri. And based on the way you're running away from me, may tinatago ka. Bakit ka nandito? Bakit ka nagtatago? Bago pa makasagot si Mia, biglang tumunog ang cellphone niya sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Di niya namalayang naka-loudspeaker to sa pagmamadali. Mama! Mama, Lucas is crying. He wants his dada. Ang boses ni Liam ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Nanlaki ang mga mata ni Danver. Mama? Dada? Mabilis pinatay ni Mia ang tawag pero huli na. Ang hinala sa mga mata ni Danver naging isang matinding kuryosidad. May anak ka? Tanong ni Danver, ang boses seryoso at puno ng otoridad. And he is asking for his dada? Wala kang pakialam sa buhay ko. Bulyaw ni Mia at buong lakas tinulak si Danver. Sa pagkakataong to, nagtagumpay siyang makatakas at mabilis sumakay sa elevator pababa sa basement. Naiwan si Danver, nakatayo sa hallway, hawak pa rin ng face mask ni Mia. Ang kanyang puso'y tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa alak, kundi dahil sa isang posibilidad na ngayon lang pumasok sa kanyang isip. Rico? Tawag ni Danver sa kanyang radyo. Huwag mong hahayaang makalabas ng building ang waitress na naka-assign sa table number 1. Alamin mo kung saan siya nakatira ngayon din. Hingal na hingal si Mia nang makarating siya sa kanilang maliit na compound sa Laguna. Halos pali pa rin niyang tricycle na sinakyan niya mula terminal. Ang kaba ng dibdib niya hindi pa rin humuhupa mula nang makaharap niya si Danver sa hotel. Mama, bakit ka hingal na hingal? Tanong ni Lucas, ang bunso sa triplets. Yakap-yakap ang isang lumang oso. Wala to baby, nagmadali lang si mama kasi na-miss ko na kayo. Pagsisinungaling ni Mia at mabilis na nilalak ang kanilang pinto na gawa sa kahoy.
Sinimulan niyang iimpake ang kanilang mga gamit sa isang malaking maleta. Hindi siya po pwedeng magkamali. Nakita na siya ni Denver. At sa talas ng isip ng lalaking yon, hindi malabong matuntun siya nito. Kailangan nilang lumipat kahit saan, basta't malayo sa radar ng mga Saavedra. Are we going on a vacation, Mama? Tanong ni Liam, habang tinutulungan ng ina na itupi ang kanyang maliit na t-shirt. Oo, anak, isang mahabang vacation? Sagot ni Mia, pilit pinatatatag ang boses. Ngunit bago pa niya maisara ang maleta, isang malakas na busina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sinundan to ng tunog ng mayabag na sapatos na mukhang di kabilang sa maputik na daan ng kanilang barangay. Mia, buksan mo ang pinto, alam kong nandyan ka? Ang boses na iyon. Ang boses na nagbigay kilabot sa kanya 3 taon nang nakakaraan ay narito na ngayon sa tapat ng kanyang bahay. Nanlamig ang mga kamay ni Mia. Liam, Lucas, Leon, pumasok kayo sa loob ng kwarto. Huwag kayong lalabas hanggat di ko sinasabi maliwanag. Bulong ni Mia. Sumunod naman ang mga bata, bagamat puno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Dahan-dahang binuksan ni Mia ang pinto. Doon nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste si Denver Saavedra. Pawisan ito, nakatanggal ang tie at gusot ng tuxedo, pero ang aura ng kapangyarihan hindi pa rin nawawala. Sa likod niya yung itim na SUV at si Rico na tila pantay sarado ang paligid. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang bahay ko? Matapang na tanong ni Mia. Hindi mahirap hanapin ang taong ayaw magpatagpo, Mia, lalo na kung may iwan silang bakas. Seryosong sagot ni Denver. Pilit siyang pumasok sa loob ng maliit na bahay kahit na halos tumama na ang ulo niya sa mahabang kisame. Now, let us stop the games. Nakita ko ang tawag kanina. Nasaan ang bata? Anong bata? Sinabi ko na nga sa'yo. Wala kang pakialam sa buhay ko? Mia, don't lie to me. 3 years ago, Boracay. Huwag mong sabing nagkataon lang na may anak kang tumatawag sa'yo ng mama sa panahong saktong 3 taon na nakakalipas mula nung gabi natin. Hindi mo siya anak, sigaw ni Mia. Sakto naman bumukas ang pinto ng kwarto. Mama, is that Dada? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. 3 maliliit na ulo ang sumungaw mula sa pinto. 3 pares ng mga mata na tila replika ng sariling mga mata ni Denver ang tumitig sa kanya. Napako si Denver sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso na tila bato ay biglang nakaramdam ng isang matinding pintig na hindi niya maipaliwanag. Tiningnan niya ang mga bata mula sa hugis ng mukha, sa pilik mata hanggang sa paraan ng pagtayo ng mga ito. Triplets, bulong ni Denver. Ang boses ay nangangatog. 3 sila? Get out, Denver. Nangihinang sabi ni Mia, humaharang sa harap ng mga bata. Hindi mo sila kailangan. Mayaman ka. Marami kang pupwedeng makuha. Iwan mo na kami. Lumapit si Denver. Hindi pinansin ang pagtataboy ni Mia. Lumakad siya sa harap ng 3 bata upang maging kapantay ang mga ito. What are your names? I'm Liam. Sabi ng panganay na may halong tapang sa boses. Are you the hero from the big city? Doon ay hindi nakapagsalita si Denver. Lumingon siya kay Mia. Ang kanyang mga mata puno ng halo-halong galit, pagsisisi at isang hindi maipaliwanag na saya. Hero? Yun ba ang sinasabi mo sa kanila? Tanong ni Denver kay Mia. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid. I am not leaving, Mia. At hindi sila aalis dito dahil bukas na bukas din lilipat kay sa mansyon. Whether you like it or not, these are my heirs. Ang mga Saavedra hindi nananatili sa ganitong lugar. Wala kang karapatan. I have every right, Mia. At kung gusto mong lumaban sa korte, sige. Pero alam nating dalawa kung sinong mananalo. Now, pack their things. Hindi lang tagapagmanang nahanap ko. Nahanap ko na ang 3 dahilan para hindi makuha ni Cassandra ang gusto niya. Doon naramdaman ni Mia ang tunay na panganib. Hindi lamang si Denver ang kalaban niya ngayon, kundi ang buong sistema ng mga Saavedra na gagamitin ng kanyang mga anak para sa pera at mana. Isang hilera ng mga itim na luxury cars ang pumarada sa harap ng maliit na bahay ni Mia sa Laguna. Ang mga kapitbahay ay naglalabasan. Nagtataka kung bakit ang isang simpleng waitress ay sinusundo ng mga lalaking nakasuit. Mama, are we riding the big shiny car?
Tanong ni Leon habang hilahila ang kanyang backpack na may disenyo ng rocket ship. Di nakasagot si Mia. Namumutla siya habang pinapanood ang mga tauhan ni Danver na sinasakay ang kanilang mga iilang gamit. Tumingin siya kay Danver na kasalukuyang nakikipag-usap sa telepono. Mukhang may iniuutos tungkol sa DNA test at seguridad. Huwag kang matakot, Mia. Bulong ni Rico na nasa tabi niya. Mabait si Boss Danver. Medyo gumagaspang lang talaga ang dila. Hindi ako natatakot para sa sarili ko, Rico. Natatakot ako para sa kanila. Sagot ni Mia sabay tingin sa triplets na ngayon ay manghang-mangha na sa loob ng sasakyan. Pagdating ng sa Avedra Mansion, tila napadpad sila sa isang pasilyo. Ang malawak na garden, ang fountain sa gitna at ang dambuhalang pintuan ay sapat na para mangliit si Mia. Ngunit para sa triplets, ito isang malaking playground. Wow, it's a castle! Sigaw ni Lucas habang tumatakbo sa loob ng Marble Hall. Lucas, stay beside Mama, saway ni Mia pero huli na. Sinalubong sila ng isang babaeng tila binuhusan ng nagyayalong tubig ang ekspresyon. Si Cassandra. Nakasuot ito ng pulang dress na hapit sa katawan. Hawak ang isang baso ng wine. So, ito na pala ang mga scandals mo, Danver? Mapait na tanong ni Cassandra habang tinitingnan ang triplets mula ulo hanggang paa. Sigurado ka bang sa'yo ang mga yan? Baka naman napulot mo lang yan sa kung saang kanto at ginamit ang mukha mo para makakuha ng pera? Nalapit sana si Danver para sumagot pero mas mabilis si Mia. Humakbang siya sa harap ni Cassandra, matapang na sinalubong ang tingin nito. Ang mga anak ko ay hindi skandal at kung pera lang ang gusto ko matagal ko na sanang hinabol ng lalaking to. Turo ni Mia kay Danver. Nandito kami dahil pinilit niya kami. Kaya kung may problema ka sa kanya ka magreklamo, huwag sa mga anak ko. Napangisi si Danver sa likuran. Di niya akalaing ang mahiyain na waitress sa hotel ay may ganitong tapang. How brave! Sarkastikong sabi ni Cassandra. Pero tandaan mo to, girl. Ang dugong sa Avedra ay hindi basta-basta. Isang DNA test lang. At kapag napatunayang hindi sila lehitimo, sisiguraduhin ko sa kulungan ng bagsak mo sa panloloko. Gawin mo ang gusto mo. Hamon ni Mia. Nang gabing yon, inayos ni Mia ang pagtulog ng mga bata sa isang kwarto na mas malaki pa sa buong bahay nila sa Laguna. Ang mga bata, mabilis na nakatulog dahil sa pagod, pero si Mia ay nanatiling gising. Lumabas siya sa balcony para huminga ng sariwang hangin. Hindi ka pa natutulog? Nagulat siya na makita sa kabilang dulo ng balcony. May hawak na baso ng whiskey. Ang liwanag ng buwan ay tumataba sa matitigas na anggulo ng kanyang mukha. Hindi ako sanay sa ganitong karangyaan, Danver. At mas lalong di ako sanay na kasama ka. Diretso niyang sabi. Lumapit si Danver sa kanya. Nawala ang pagiging arogante nito at napalitan na isang seryosong ekspresyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? 3 taon, Mia. 3 taon ako naghahanap ng sagot kung bakit di ko makalimutan ang gabing iyon habang ikaw mag-isa mong tinataguyod ang 3 bata. Dahil alam ko kung ano ang mangyayari. Sagot ni Mia. Ang boses ay nangangatog. Gagamitin mo sila. Gagamitin mo sila para sa mana mo, para sa kumpanya mo at pagkatapos ano, iiwan mo ulit kami? Hinawakan ni Danver ang mga balikat ni Mia. I am not that kind of man anymore, Mia. O baka di mo lang talaga ako binigyan ng pagkakataon na maging ama. Maglalapit sana ang kanilang mga mukha nang bigla may marinig silang kalabog mula sa kwarto ng mga bata. Mabilis silang tumakbo papasok at nakita si Leon nakatayo sa gitna ng kwarto, tinuturo ang bintana. Mama, there's a bad lady outside the window. She's watching us. Takot na sabi ni Leon. Dungaw ni Danver sa bintana pero wala na siyang nakitang tao. Ngunit sa damuhan nakita niya isang pamilyar na bagay, isang hikaw na pagmamayari ni Cassandra. Rico, double the security. Sigaw ni Danver sa kanyang walkie-talkie. Lumingon siya kay Mia, yakap-yakap ang nanginginig na triplets. Walang lalabas sa kwartong to. Cassandra is playing dirty at hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa mga anak ko. Doon napagtanto ni Mia na ang mansong ito hindi palasyo. Ito ay isang battlefield at ang gera nagsisimula pa lamang. Isang hilera ng mga itim na luxury cars ang pumarada sa harap ng maliit na bahay ni Mia sa Laguna.
Ang mga kapitbahay naglalabasan. Nagtataka kung ba't ng isang simpleng waitress ay sinusundo ng mga lalaking nakasuit. Mama, are we riding the big shiny car? Ang kapaligiran sa loob ng Saavedra Mansion ay tila isang kwintas ng gitara na sobrang higpit. Isang maling galaw lang mapuputol ito at magdudulot ng gulo. Ngayong araw nakatakdang ilabas ang resulta ng DNA test na kinuha ni Danver mula sa mga bata. Boss, narito ng resulta? Seryosong sabi ni Rico habang iniabot ang isang selyadong brown envelope kay Danver. Nasa dining hall sila. Si Mia nakaupo sa tapat ni Danver. Mahigpit ang hawak sa kamay ni Liam at Lucas habang si Leon tahimik na kumakain. Sa kabilang dulo ng mahabang lamesa naroon si Cassandra, may suot na mapang-uyam ng ngiti habang humihigop ng kape. Binuksan ni Danver ang envelope, nanahimik ang lahat, ngunit habang binabasang nilalaman nito unti-unti, kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang mga pangay nagtagis at ang papel ay nalukot sa kanyang kamay. 99.9% negative, bulong ni Danver. Ang boses niya ay parang kulog na nagbabadya ng bagyo. Ano? Napapitlag si Mia. Hindi maaari, Danver. Alam mong ikaw lang lalaki sa buhay ko. Isang gabi lang yun. At ang mga batang yan ay sa'yo? Tumayo si Cassandra, tumawa ng malakas. Isang tunog na nakakarindi. Sabi ko na nga ba, isang hamak na gold digger. Danver ang babaeng to, kumuha lang ng batang kamukha mo para pirahan ka. Guards, ilabas sa mga impostor na yan. Hindi, wag niyo kaming hahawakan. Sigaw ni Mia, pilit kinakaladkan ng mga security guard ang mga bata. Mama, Dada, help us! Iyak ni Leon. Ang boses ng bata bumasag sa puso ni Mia. Bitawan niyo sila. Damba ni Mia sa mga guard pero tinulak siya ni Cassandra dahilan para mapaupo siya sa sahig. Enough! Sigaw ni Danver. Tumayo siya pero ang tingin niya hindi kay Mia, kundi kay Cassandra. Rico, ilak lahat ng pinto. Walang lalabas ng mansyong ito. Danver, bakit? Malinaw ang resulta? Sabi ni Cassandra na nagsisimula ng kabahan. Lumapit si Danver kay Cassandra, ang kanyang mga mata nagnininga sa galit. Malinaw ang resulta, Cassandra. Pero nakalimutan mong ako ang nagmamay-ari ng laboratoryong ito. At bago ko binuksan ang envelope na to, tumawag ng head doctor sa akin. May nagtangkang palitan ng samples kaninang madaling araw? Namutla si Cassandra. I don't know what you're talking about. Talaga? Kinuha ni Danver ang cellphone at nagplay ang isang video clip mula sa CCTV ng lab. Kitang-kitang isang tauhan ni Cassandra, pinalitan ng folder. Ang tunay na resulta, nasa email ko na. 99.9% probability of paternity. Sila ang mga anak ko, Cassandra. At ang ginawa mong paghipo sa asawa at mga anak ko ay may katapat na kabayaran. Asawa? Gulat na tanong ni Mia mula sa sahig. Hinarap ni Danver si Mia. Binuhat si Leon. Inalalayan si Mia na makatayo. Sa harap ng lahat, dineklara niya ang kanyang hatol. Mula sa araw na to, si Mia ang magiging reyna ng mansyong ito. At ikaw, Cassandra, bago lumubog ang araw, gusto ko, wala nang lahat ng gamit mo rito. Isusumbong kita sa ama ko at sisiguraduhin babagsak ang kumpanya ng pamilya ninyo. Di ka pwedeng magdesisyon na mag-isa, Denver. Ang papa mo. Ang papa ko'y gusto ng tagapagmana at binigyan ko siya ng 3, pagpuputol ni Denver. Nang makaalis sa mga guard at si Cassandra na nagwawala, naiwan ang katahimikan sa hall. Hinarap ni Denver si Mia. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa pisngi ng dalaga. I'm sorry, Mia. I'm sorry kung hinayaan ko na masaktan ka nila. Bulong ni Denver. Bakit mo sinabing asawa mo ko? Tanong ni Mia. Ang mga mata puno pa rin ng luha. Dahil yun lang ang tanging paraan para mabigyan ka ng legal na proteksyon mula sa pamilya ko. We need to get married, Mia. Not just for the inheritance but for their safety. Seryosong sabi ni Denver. Ngunit bago pa makasagot si Mia, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Denver. Mula ito sa isang hindi kilalang numero. Akala mo ba tapos ng lahat, Denver? Hindi mo pa kilala ang tunay na kalaban. Tanungin mong nanay mo kung nasan siya nung gabing pinanganak ang triplets. Napako si Denver, ang kanyang ina. Ang inang akala niya ay namatay na sa isang plane crash hanggang 10 taon nang nakakalipas. Ang buong mansyon ay naging sentro ng kaguluhan, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa pagmamadali.
Sa utos si Don Roberto, kailangan maganap ang kasal sa loob ng 48 oras. Para sa matandang Saavedra, ang pagkakaroon ng triplets ay isang himala na dapat selyuhan ng legal na dokumento bago pa ito mabulabog ng media o ng mga kalaban sa negosyo. Sa loob ng master's bedroom, nakatingin si Mia sa salamin. Nakasuot siya ng simpleng white silk gown na kasing halaga ng yata ng lahat ng kinikita niya sa buong buhay niya. Pero sa halip na saya, takot ang namayani sa kanya. Mama, you look like a princess. Puna ni Liam habang nakasuot ng maliit na tuxedo. Ang tatlong bata tila mang anghel na handang ihatid ang kanilang ina sa altar. Salamat baby, pero tandaan ninyo ha, kahit anong mangyari tayo pa rin ang magkakasama. Bulong ni Mia habang hinahaplos ang buhok ng mga anak. Bumukas ang pinto, pumasok si Denver. Huminto ang hininga nito nang makita si Mia. Sanay si Denver sa mga babaeng punong-puno ng kolorete at alahas, pero ang simple at natural na ganda ni Mia ay may ibang dating sa kanya. Isang ganda na hindi nakakasawa, isang ganda na may lalim. The chopper is ready. Sa isang pribadong kapilya, tayo pupunta para iwas sa paparazzi? Ani Denver. Ang boses ay seryoso pero may bahid ng pag-aalala. Denver, kailangan ba talaga natin gawin to? Pwede naman tayong gumawa ng kasunduan na di kailangan magpakasal. Muling pag-aapela ni Mia. Lumapit sa kanya si Denver, hinawakan ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga daliri ni Mia. Mia, nakita ko kung anong kayang gawin ni Cassandra at hindi lang siya ang kalaban dito. Ang pangalang Saavedra ay isang target. Kung asawa kita, may legal na kapangyarihan ng mga abogado ko na protektahan ka at ang mga bata 24/7. It is a contract, yes, but it's the only way I can build a wall around you. Contract? Hanggang kailan? Tanong ni Mia. Until they're safe. Until I found out who sent that message about my mother. Sagot ni Denver. Ang kasal ay ginanap sa isang munting kapilya sa tuktok ng isang burol sa Tagaytay. Walang bisita maliban kay Don Roberto, si Rico at ang triplets. Ang hangin malamig, ang amoy ng pine trees bumabalot sa paligid. Habang naglalakad si Mia sa altar bitbit ang tatlong bata, di mapigilan ni Don Roberto ang maluha. Sa wakas, ang matigas na puso ng kanyang anak tila nahanap na ang katapat. Nang dumating ang bahagi ng I do, sandaling nag-alinlangan si Mia. Tumingin siya sa triplets at nakita niya ang saya sa mata ng mga bata na makitang magkasamang kanilang mga magulang. I do, mahinang sabi ni Mia. I do, masiglang tugon ni Denver. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Nagkatinginan ang dalawa. Isang awkward na katahimikan ng namayani bago dahan-dahang lumapit si Denver. Ang halik ay mabilis lang, isang dampi sa labi pero nag-iwan yon ng kuryente na gumuhit sa buong katawan ni Mia. Di niya inaasahan na pagkatapos ng 3 taon, ang haplos pa rin ni Denver ang magpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ngunit ang romantic na sandali ay nabasag nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kapilya. Isang babaeng nakasuot ng itim na belo at luma, ngunit eleganteng damit ang pumasok. Itigil ang selebrasyon, sigaw ng babae. Napalingon ang lahat. Si Don Roberto tila nakakita ng multo. Nanlaki ang mga mata ni Denver habang unti-unting tinatanggal ng babae ang kanyang belo. Mama? Gulat na bulong ni Denver. Ito ang kanyang ina, si Elena Saavedra, ang babaeng akala ng lahat pumanaw na 10 taon nakakalipas, ngunit ang mas nakakagulantangi ang sinabi nito habang nakatingin kay Mia. Hindi niyo po pwedeng ituloy yung pagsasama ninyo, dahil si Mia hindi lang basta waitress. Denver, ang babaeng pinakasalan mo ay ang anak ng lalaking pumatay sa reputasyon ng pamilya natin. She is a De Vega. Nabitawan ni Mia ang kanyang bouquet. Ang pangalang De Vega ang pamilyang matagal ng kaaway ng mga Saavedra sa negosyo. Ang pamilyang sinisisi ni Denver sa pagbagsak ng kanyang ina. Di lang pala one-night stand ang nangyari sa Boracay. Ang pagkakatagpo ni Mia at Denver 3 taon ang nakakaraan ay bahagi ng isang mas malaking plano ng mga De Vega. Pero si Mia ay walang alam dahil tinago sa kanya ang tunay niyang pagkatao ng kanyang yumaong ina. Ang kapilya na kanina'y puno ng bulong ng pag-ibig, biglang binalot na nakakabinging katahimikan. Ang hangin sa Tagaytay na dati presko tila naging kasing lamig ng yelo.
Nakatayo si Elena sa Avedra sa gitna ng aisle. Ang presensya tila isang multong nagbalik para maningil. Mama, buhay ka? Halos di makapaniwalang hakbang ni Danver papalapit sa ina. Ngunit huminto siya na makita ang puot sa mga mata nito. Puot na nakaturo kay Mia. Buhay ako, Danver. At bumalik ako para iligtas ka sa pagkakamaling to? Bulyaw ni Elena. Tinuro niya si Mia na ngayon ay nanginginig at pilit na kinakabig ang triplet sa kanyang likuran. Ang babaeng niya ay isang De Vega. Ang pamilyang sumira sa akin. Ang pamilyang nagnakaw ng lahat sa atin. Hinarap ni Danver si Mia. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay may bahid ng paglambot, muling naging malamig at puno ng pagdududa. Mia, totoo ba? Kilala mo ba ang mga De Vega? Hindi ko alam ang sinasabi niya, Denver. Iyak ni Mia. Ang nanay ko, si Corazon, ay isang simpleng mananahi lamang sa probinsya. Wala akong kilalang De Vega. Corazon De Vega? Sigaw ni Elena. Ang babaeng umagaw sa atensyon ng iyong ama. At nagpabagsak sa aking kumpanya, Denver. Ang one-night stand niyo sa Boracay, sa tingin mo, aksidente lang yun? Plano lang yun. Ginamit ka niya para makapasok siya sa pamilyang to. Magsinungaling ka na sa lahat, wag lang sa akin. Damba ni Mia. Ang tapang ng isang inay muling lumitaw. Hindi ko alam na bilyonaryo ka nung gabing yon. Hindi ko nga alam ang pangalan mo. At hindi ko gagamitin ng mga anak ko para sa anumang plano. Tama na, sigaw ni Don Roberto na kanina pa tahimik. Lumapit siya kay Elena. Bakit ngayon ka lang nagpakita? 10 taon kaming nagluksa. Dahil itinago mo ko, Roberto. Dahil natatakot ka na malaman ni Danver ang dumi ng nakaraan ninyo. Nagkakagulo na sa loob ng kapilya. Inutusan ni Danver si Rico na ilayo muna ang triplets na nagsisimula na silang umiyak sa takot. Naiwan sina Danver, Mia at ang dalawang matatanda sa gitna ng altar. Danver, makinig ka. Hinawakan ni Mia ang braso ng asawa. Hindi ko alam ang tungkol sa mga De Vega. Kung totoo man ang sinasabi niya, biktima rin ako. Hindi ko alam ang tunay na pagkatao ng nanay ko. Marahas na binawi ni Danver ang kanyang braso. Ang sakit ng pagkakatraidor ay mas matindi pa sa galit na naramdaman niya kay Cassandra. Isang malaking coincidence, Mia, na sa dinami-dami ng babae sa mundo ang anak pa ng kaaway ng pamilya ko ang naanakan ko. At ngayon kasal na tayo? Danver, please. Rico, ihanda ang sasakyan. Sigaw ni Danver, hindi tinitingnan si Mia. Dalhin ang mga bata sa mansyon at si Mia, ikulong niyo siya sa guest room. Walang kakausap sa kanya hanggat hindi ko nabe-verify lahat ng to. Ikukulong mo ko? Danver, asawa mo ko! Sigaw ni Mia habang hinihila siya ng mga tauhan ni Danver. Asawa kita sa papel, Mia. Pero oras na mapatunayan kong kasabot ka sa pagpapabagsak sa akin, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang liwanag ng araw at ang mga anak ko. Nang makarating sila ng mansyon, hiwalay ang silid ni Mia sa mga bata. Umiiyak siya sa loob ng 4 na sulok na marangang kwarto na tila naging selda. Samantala sa study room, binabasag ni Danver lahat ng mahahawakang gamit. Ang kanyang galit hindi maapula. Ngunit sa gitna ng pagwawala may isang itim na envelope na iniwan sa Elena sa kanyang lamesa. Binuksan niya ito. Sa loob may lumang litrato. Ang kanyang ama, ang ina ni Mia na si Corazon at isang sanggol. Pero may nakasulat sa likod nito na nagpatigil sa mundo ni Danver. Ang lihim ni Corazon ay hindi ang pangaagaw sa kumpanya, kundi ang pagliligtas sa tagapagmana na nais patayin ni Elena. Napaupo si Danver. Kung totoo ang nakasulat, ang sarili niyang ina ang tunay na kontrabida at si Mia itinago lamang para protektahan. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong mansyon. Isang malakas na tini ang narinig mula sa nursery ng triplets. Ang mga anak ko! Sigaw ni Danver. Habang nag-aaway ang mga matatanda, sinamantala ni Cassandra ang gulo para pasukin ang mansyon. Ngunit hindi lang siya, may kasama siyang mga armadong lalaki. Ang target nila, hindi si Danver kundi ang triplets. Para tuluyang mawala ng ala si Danver sa kumpanya. Ang katahimikan ng gabi, binalot ng isang nakakangilong katahimikan nang biglang namatay ang lahat ng supply ng kuryente sa Saavedra Mansion. Sa gitna ng dilim, ang tanging maririnig ay ang mabilis sa tibok ng puso ni Mia habang nakakulong sa loob ng guest room. Liam, Lucas, Leon? Pasigaw ni Mia habang pilit na kinakalampag ang nakatarangkang pinto. Danver, buksan mong pinto. Ang mga anak ko? Sa kabilang dako, sa study room,
Mabilis kumilos si Danver. Gamit ang flashlight ng kanyang phone. Nakita niya ang anino ng mga lalaki na mabilis na kumikilos sa garden. Ang mga armadong lalaki na di kabilang sa kanyang security team. Rico, lockdown! Sigaw ni Danver sa kanyang radio transformer. Naging static lang ang sumasagot. Nagjam ang signal. Isang malakas na putok ng barel ang umalingaw-ngaw, kasunod ng pagkabasag ng salamin sa nursery room. Di na nag-isip si Danver. Kinuha niyang baril sa kanyang vault at mabilis na tumakbo papunta sa kwarto ni Mia. Gamit ang isang malakas na sipa na buksan niya ang pinto. Danver, ang triplets! Hysterical na sabi ni Mia, agad kumapit sa braso ng asawa. Makinig ka, Mia. Mariin at seryoso ang boses ni Danver habang nakatingin sa mga mata nito. Isantabi muna natin lahat ng galit. Ngayon, kailangan natin iligtas sa mga anak natin. Stick with me, do you understand? Tumango si Mia, ang luha na palitan ng determinasyon. Kahit mamatay ako, Danver, ililigtas natin sila. Gumapang ang dalawa sa madilim na hallway. Maririnig ang boses ni Cassandra mula sa ibaba. Tumatawa na tila isang baliw. Hanapin yung mga batang yon at siguraduhin ninyo na hindi sila makakahinga bago dumating ang umaga. Hayop ka, Cassandra, bulong ni Danver sa gitna ng pagnangalit. Nang marating nila ang pinto ng nursery, nakita nila ang dalawang lalaki na pilit binubuhat ang triplets na nakasilid sa malalaking itim na bag. Ang mga batay walang malay, malamang pinatulog ng gamot. No! Di na napigilan ni Mia ang sarili. Sumugod siya kahit wala siyang armas. Gamit ang isang mabigat na plorera na nasa pedestal, hinampas niya ang isa sa mga lalaki sa ulo. Mia, dapa! Sigaw ni Danver, sabay putok ng baril sa isa pang lalaki na akmang babarilin si Mia. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok. Sa gitna ng gulo, pinakita ni Mia ang tapang na hindi inakala ni Danver. Habang abala si Danver sa pakikipagpalitan ng bala, gumapang si Mia patungo sa kanyang mga anak. Kahit may mga batang tumatama sa paligid, wala siyang takot. Niyakap ang mga bag na kinaroroonan ni Liam, Lucas at Leon. Huwag niyong hahawakan ang mga anak ko, sigaw ni Mia habang ginagamit ang sariling katawan bilang pananggalang. Umalis na tayo dito. Utos ni Cassandra sa kanyang mga tauhan na makitang dumarating na ang backup ni Rico. Sunugin ang mansyon. Iwanan silang lahat sa loob. Isang Molotov cocktail ang binato ng mga tumatakas na tauhan ni Cassandra. Mabilis kumalat ng apoy sa kortina at carpet ng nursery room. Ang usok nagsimulang bumalot sa paligid. Danver, ang apoy! Sigaw ni Mia, pilit na kinakaladkad ang triplets. Binuhat ni Danver ang dalawa sa mga bata habang isa'y buhat ni Mia. Pilit silang naghahanap ng labasan habang ang kisame nagsisimula ng bumagsak. Sa gitna ng apoy at usok, isang figura ang humarang sa kanila, si Elena Saavedra. Bitawan niyo mga bata, Danver, malamig na sabi ng kanyang ina, hawak ang isang barel. Silang dahilan kung bakit di mo ako mapapatawad. Kung wala sila, babalik ang lahat sa dati? Mama, itigil mo na to, sigaw ni Danver, ang mga matay puno ng pait. Sila ang apo mo, sarili mong dugo? Dugo ng isang De Vega, sagot ni Elena. 5 minuto, Danver. 5 minuto at magiging apo lahat ng pinaghirapan mo. Ang boses ni Cassandra ay umalingaw-ngaw sa speaker system ng mansyon. Bago to nauwi sa isang nakakapangilabot na tawa. Ang usok kasing itim na ng gabi at ang init ng apoy ay tila humihigop sa huling hininga ni Mia at Danver. Nakandusay si Elena sa sahig sa tama ng bala sa balikat, habang si Don Roberto pilit inaalalay ng kanyang asawa sa kabila ng lahat ng kasalanan nito. Danver, sige na, ilabas mo ang mga bata, sigaw ni Mia. Ang kanyang boses pausnadal sa usok. Hawak niya sa Leon habang si Danver naman bitbit sina Liam at Lucas. Hindi kita iiwan dito, Mia. Sabay-sabay tayong lalabas, sagot ni Danver. Ang kanyang tuxedo punit-punit na at ang kanyang mukha nababalutan na ng uling pero ang kanyang mga mata nananatiling nakatitig ng matalim sa pintuan. Isang malaking tipak ng nasusunog na kisame ang bumagsak sa harap nila. Hinarangan ng tayong lagusan patungo sa grand staircase. Wala na tayong daan, sigaw ni Mia. Ang takot tuluyan ng bumalot sa kanya. Napaupo siya sa sahig, niyakap na mahigpit ang walang balay na si Leon.
Danver, kunin mo si Leon. Iligtas mo silang tatlo, please. Kahit iwan mo ko rito, basta mabuhay lang sila. Ano bang sinasabi mo? Damba ni Danver sa kanya. Binaba niya sina Liam at Lucas sa isang ligtas na sulok at hinawakan ng magkabilang balikat ni Mia. Makinig ka sa akin, Mia de Vega, o kahit sino ka pa. Hindi kita pinakasalan para maging byudo pagkatapos sa isang araw. Pero Danver, mahal kita, Mia. Sigaw ni Danver. Ang pag-amin na matagal niyang tinago sa ilalim ng kanyang pagiging bilyonaryong kasing tigas ng bato. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Baka nung gabing yon sa Boracay, o baka nung makita kitang nakikipag-away para sa mga anak natin. Pero hindi ako aalis dito nang wala ka. Kung mamamatay tayo magkakasama. Natigilan si Mia. Sa gitna na nagbabagang mansyon, sa gitna ng banta ng bomba, naramdaman niya ang katotohanan sa boses ni Danver. Hindi na to ang bilyonaryong naghahanap lang ng tagapagmana. Ito ang lalaking mahal niya. Doon, ang bintana sa balcony. Turo ni Danver sa isang maliit na lagusan na di pa naaabot ng apoy. Binuhat nilang muli ang mga bata. Gamit ang isang mabigat na silya, binasag ni Danver ang makapal na glass window. Sa ibaba, nakita nila si Rico na may dalang mga inflatable mattress at mga bombero na kasisimula pa lamang mag-spray ng tubig. Mia, mauna ka na. Talon! Utos ni Danver. Pero ang triplets, ihuhulog ko sila sa'yo. Sasaluhin niyo si Rico. Trust me, Mia. Isa-isang inihulog ni Danver ang mga bata sa naghihintay ng mga bisig ni Rico at ng rescue team sa baba. Nang si Mia nang susunod, lumingon siya kay Danver. Pangako, susunod ako, sabi ni Danver. Tumalon si Mia, ligtas na nasalo. Pero bago makatalon si Danver, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong pundasyon ng mansyon. Ang balcony kung saan nakatayo si Danver ay gumuho. Danver! Hysterical na sigaw ni Mia habang pinapanood ang paglamon ng apoy sa bahagi ng kwartong kinaroroonan ng kanyang asawa. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na SUV ang mabilis na humarurot palayo sa mansyon. Si Cassandra, dala ang remote control ay naniniwalang nagtagumpay siya. Ngunit sa gitna ng usok, isang figura ang dahan-dahan na gumagapang palabas mula sa gumuhong balcony. Duguan, nanghihina, pero buhay. Sa loob ng isang private suite sa Saavedra Medical Center, nakaiga si Danver na may benda sa ulo at mga galos sa braso. Ngunit sa kabila ng kanyang mga sugat, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Mia, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Sa sofa naman, mahimbing na natutulog ang triplets, ligtas at walang gasgas. Salamat sa sakripisyo ng kanilang mga magulang. Gising ka na, bulong ni Mia. Ang mga mata ay namumula sa puyat at pag-iyak. Akala ko mawawala ka na sa amin? Pilit nang umiti si Danver kahit masakit ang kanyang katawan. Hindi pa ako pa pwedeng mamatay, Mia. Hindi ko pa naririnig ang I love you to mo. Napangiti si Mia sa gitna ng luha. Mahal kita, Danver. Sobrang mahal kita. Kahit nabwisit ka nung una, kahit namuntik na tayo mamatay. Hinalika ni Danver ang kamay ni Mia. Ngunit ang muling pagtatagpo ng kanilang mga puso ay naantala nang pumasok si Rico. Ang mukha ng kanyang kanang kamay ay seryoso at madilim. Boss, may balita na kami kay Cassandra. Nakita ang sasakyan niya patungong pier. Mukhang balak tumakas palabas ng bansa gamit ang isang pribadong yate. Ulat ni Rico. Biglang nagbago ang aura ni Danver. Ang malambot na tingin kay Mia na naging kasing talas ng labaha. Rico, ihanda ang chopper. Hindi siya makakaalis. Sisiguraduhin kong ang dagat na magiging huling hantungan ng ambisyon niya. Danver, baka mapahama ka ulit. Pag-aalala ni Mia. Mia, kailangan tong matapos. Hanggat malaya si Cassandra, hindi kayo ligtas ng mga anak natin. She tried to kill my family. In my world, that is a death sentence. Malamig na sabi ni Danver habang tinatanggal ang IV drip sa kanyang kamay. Samantala, sa isang abandonadong pier, nagmamadali si Cassandra. Dalian ninyo. Kapag nakalis ang yate, hindi na tayo matutunto ng mga Saavedra. Ngunit bago pa siya makatapak sa tuloy ng yate, isang dambuhalang ilaw mula sa langit ang tumama sa kanya. Ang tunog ng propeller ng chopper ay bumitak sa katahimikan ng gabi. Cassandra, saan ang punta natin? Ang boses ni Danver ay umalingaw-ngaw mula sa megaphone ng chopper. Mula sa taas, dahan-dahang bumaba ang chopper at tumalon si Danver kasama ng kanyang elite security team. Kahit may benda na sa katawan,
Dahan-dahang bumaba ang chopper at ang tindig ni Danver ay tila isang Diyos ng paghihiganti. Danver, buhay ka? Nakakangatog ang tuhod ni Cassandra. Hindi ko sinasadya. Ang mama mo. Ang mama mo ang may kasalanan ng lahat. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng ina ko para iligtas ang sarili mo. Lumakad si Danver papalapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila tunog ng kamatayan. Nakuha na namin lahat ng ebidensya sa laptop mo. Ang pag-hack sa DNA results, ang pagtatanim ng bomba at ang pakikipagkutsaba sa mga kalaban ng kumpanya. Please, Danver, mahal kita. Ginawa ko lang yun dahil sa selos. Pagsusumamo ni Cassandra habang dahan-dahang umaatras sa dulo ng pier. Hindi yan pag-ibig, Cassandra. Yan ay obsession, sabi ni Danver. Lumingon siya kay Rico. Huwag siyang ibigay sa pulis agad. Gusto kong maranasan niya lahat ng takot na naramdaman ni Mia at ng mga anak ko sa loob ng nasusunog na mansyon. Sa isang iglap, pinalibutan si Cassandra ng mga tauhan ni Danver. Pero bago siya madampot, isang putok ng baril ang narinig mula sa malayo. Isang sniper. Natumba si Cassandra, pero hindi sa puso sa tama, kundi sa binti. Mula sa dilim, lumabas sa isang figura na hindi inaasahan ni Danver, ang kanyang ina, si Elena, na may hawak na sniper rifle at nakaupo sa isang wheelchair na itinutulak ni Don Roberto. Ako na ang magtatapos nito, anak, sabi ni Elena. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang babaeng ito ang sumisira sa pagkakataon kong maging lola sa triplets sa loob ng 3 taon. Hindi siya karapat-dapat sa mabilis na kamatayan. Habang iniinda ni Cassandra ang kanyang sugat sa ilalim ng pagbabantay ng mga tauhan ni Elena, bumalik si Danver sa kumpanya. Hindi para magdiwang kundi para harapin ang tunay na halimaw na nagkukubli sa likod ng mga ngiti at mamahaling suit. Boss, sigurado ka ba rito? Tanong ni Rico habang tinutulungan si Danver na isuot ang kanyang bagong tuxedo upang itago ang mga benda sa kanyang katawan. Ang board of directors ay nag-emergency meeting. Sinasabi nilang di mo na kayang pamunuan ng kumpanya dahil sa iskandalong nangyari sa mansyon. Yun ang gusto nilang isipin, Rico. Malamig na sagot ni Danver. Gusto nilang isipin na mahina ako dahil may pamilya na ako. Pero hindi nila alam ang pamilya ko ang dahilan kung bakit mas matalas ang pangil ko ngayon. Pumasok si Danver sa boardroom. Ang lahat ng board members ay napatigal sa pag-uusap. Sa dulo ng lamesa, nakaupo ang isang lalaki na kamukhang kamukha ni Don Roberto pero mas bata ang itsura. Si Arthur Saavedra, ang kambal na kapatid ni Don Roberto na ang akala ng lahat ay naninirahan na sa abroad habang buhay. Danver, my favorite nephew. Bati ni Arthur na may kasamang plastic ng ngiti. Nabalitaan namin ang trahedya sa mansyon ninyo. Nakakalungkot. Siguro kailangan mo muna ng mahabang bakasyon para asikasuhin ang waitress na asawa mo at ang mga anak mo? Mariing humawak si Denver sa sandalan ng silya. Ang asawa ko isang Saavedra na Arthur at ang mga anak ko ang magmamana sa upuang kinaupuan mo ngayon. Yun ay kung mapapatunayan mong karapat-dapat ka. Sagot ni Arthur, sabay latag ng mga dokumento. Dahil sa sunog at sa gulo, bumagsak ang stocks natin. Ang board bumoboto ngayon para patalsikin ka bilang CEO at iluluklok ako bilang pansamantalang mamumuno. Samantala sa ospital, hindi mapakali si Mia. May luma siyang notebook na nakuha mula sa gamit ng kanyang yumaong ina na si Corazon. Habang binabasa niya ito, nakita niya ang isang lihim na koneksyon. Si Arthur Saavedra ang pumatay sa aking dangal. Siyang gumamit sa akin para saktan si Roberto. At ngayon ay natatakot ako na ang anak ko maging biktima ng kanyang susunod na plano. Nabitawan ni Mia ang notebook. Ang tunay na kaaway hindi ang ama ni Danver, kundi ang tiyuhin nito. Si Arthur ang dahilan kung bakit naghirap ang kanyang ina. At ngayon si Danver ang target nito. Rico, ihatid mo ko sa kumpanya. Pero ma'am, delikado. Mas delikado kung di malalaman ni Danver ang totoo. Si Arthur ang ama ni Cassandra. Ginamit ang sarili niyang anak para sirain si Danver mula sa loob. Balik sa boardroom, malapit na ang botohan. Nasaan ang boto ni Don Roberto? Tanong ng isang board member.
Ang kapatid ko ay may sakit na at nasa ilalim na ng gamot? Ipinasa sa akin ang kanyang voting rights. Pagsisinungaling ni Arthur. Hindi totoo yan. Bumukas ang pinto at pumasok si Mia. Bitbit ang notebook at mga legal na dokumento na nakuha ni Rico mula sa vault ni Corazon. Kasunod niya si Don Roberto na naka-wheelchair. Mukhang nanghihina pero gising ang diwa. Arthur, akala mo ba habang buhay mo na ako mapapanatiling tulog sa mga gamot na binibigay mo? Sabi ni Don Roberto, ang boses ay puno ng pait. Nanlaki ang mga mata ni Arthur. Roberto, paano ka? Salamat sa manugang ko. Turo ni Don Roberto kay Mia. Siya ang nakatuklas sa mga bitamina na binibigay mo sa akin ay mga sedatives pala. Hinarap ni Danver ang kanyang tiyuhin. Tapos na ang laro, Arthur. Alam na namin ang lahat. Ang paggamit mo kay Cassandra, ang pagtatangka sa buhay ng mga anak ko, at ang pagnanakaw mo sa pondo ng kumpanya para bayaran ang mga utang mo sa sugal? Wala kayong ebidensya, sigaw ni Arthur. Nilabas ni Mia ang notebook. Dito nakasulat ang lahat, Arthur. Ang bawat transaksyon, ang bawat pagbabanta mo kay Corazon de Vega. Ang nanay ko ang naging saksi sa lahat ng dumi mo at itinago niya to para protektahan ako. Pero ngayon ito ang magpapabagsak sa iyo. Sa isang iglap, pumasok ang mga pulis sa boardroom. Pinilit ni Arthur tumakas pero hinarangan siya ni Danver. Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Danver sa panga ng kanyang tiyuhin. Para yan sa mga anak ko, sabi ni Danver habang dinadala si Arthur palabas. Bumulong ito kay Danver. Akala mo ba tapos na? May isa pang De Vega na buhay, Danver, at hindi mo alam. Nasa piling mo na siya? Napatingin si Danver kay Mia. Sino pa ba ang ibang De Vega? At bakit biglang nakatanggap si Mia ng tawag mula sa isang patay na nakamag-anak? Pagkatapos ng kaguluhan sa boardroom, tila dumaan isang malakas na bagyo na nag-iwan ng katahimikan sa paligid. Nakaupo si Danver sa kanyang malaking silya bilang CEO pero ang isip lumilipad. Ang bulong ni Arthur tila isang lason na dahan-dahan kumakalat sa kanyang sistema. May isa pang devegang buhay. Danver, ayos ka lang? Malambing na tanong ni Mia habang nilalapag ang isang tasa ng kape sa lamesa nito. Nakaalis na ang mga pulis. Ligtas na ang kumpanya. Ligtas na tayo? Tumingin si Danver kay Mia. Gusto niyang maniwala na tapos ng lahat, pero tila bilang isang Saavedra, alam niyang ang mga kaaway ay parang damo. Kapag hindi mo nabunot ang ugat, muli itong tutubo. Mia, may alam ka ba tungkol sa tatay mo? Bukod sa sinabi ng nanay mo na patay na siya bago ka pa isilang. Seryosong tanong ni Danver. Napatigil si Mia. Wala na, Danver. Bakit mo itinatanong? Hindi ba't malinaw na nasa notebook ni nanay na si Arthur ang sumira sa amin? Bago pa makasagot si Danver, bigla nag-vibrate ang phone ni Mia. Isang unregistered number ang tumatawag. Nag-alinlangan si Mia pero sinagot niya ito sa harap ni Danver. Anak, sa wakas nahanap na kita? Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay baritono. May otoridad at may halong galit. Nanigas si Mia. Ang salitang anak ay tila isang kuryente na gumapang sa kanyang likuran. Sino to? Hindi to nakakatawa? Panginig na sabi ni Mia. Nasa tapat ako ng Saavedra Tower. Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong ina at kung bakit kay tinago sa mga Saavedra, bumaba ka. Ngayon din? Namatay ang tawag. Tumingin si Mia kay Danver. Bakas ang takot sa kanyang mga mata. Danver, may tumawag. Ang sabi niya tatay ko raw siya. Nasa baba siya? Hindi hinayaan ni Danver na bumaba si Mia ng mag-isa. Kasama si Rico at isang team ng security, bumaba sila sa lobby ng tower. Doon, sa gitna ng mga naglalakihang glass wall, nakatayo ang isang lalaking may edad na pero matikas ang tindig. Nakasuot to ng isang mamahaling trench coat at may hawak na tungkod na pilak. Siya si Don Julian de Vega. Ang taong kinatatakutan sa mundo ng real estate at ang mortal na kaaway ni Don Roberto nung kabataan pa lamang nila. Julian? Sigaw ni Don Roberto na kararating lamang din kasama si Elena. Anong ginagawa mo rito? 30 taon kang nawala. Bumalik ako para sa anak ko, Roberto. Malamig na sagot ni Julian. Tumingin siya kay Mia. Ang kanyang mga mata nanginilid ang luha. Mia, ako ang iyong ama.
Hindi ako namatay. Kinulong ako ni Arthur at ng iyong ama, Roberto, sa isang mental institution sa ibang bansa para hindi ko makuha ang lupain ng mga De Vega. Magsisinungaling ka pa? Damba ni Elena. Ikaw ang nang iwan kay Corazon. Hindi ko siya iniwan. Tinago siya ni Arthur sa akin. Sinabi niya sa akin na patay na si Corazon at ang sanggol na dinadala niya. Humakbang si Julian papalapit kay Mia. Mia, ang dugong nananalitay sa iyo ay dugo ng isang biktima. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng De Vega Estates at ang kasal mo sa isang Saavedra, ito'y isang sumpa na kailangan nating tapusin. Nanlambot ang mga tuhod ni Mia. Sa isang araw nalaman niya siyang anak na isang bilyonaryo at ang kanyang amay may matinding galit sa pamilya ng lalaking mahal niya. Mia, huwag kang makikinig sa kanya. Hawak ni Danver sa braso ni Mia. Gagamitin ka lang niya para makapaghiganti sa amin? Gagamitin? Tawa ni Julian. Danver, tingnan mo ang asawa mo. Pagod na siya sa gulo ninyo. Mia, sumama ka sa akin. Sa piling ko, walang susunog sa bahay ninyo. Walang kukuha sa triplets at walang gagamit sa'yo para sa mana. Ibibigay ko sa'yo ang kapangyarihang hindi kayang ibigay ng mga Saavedra. Hinarap ni Mia ang dalawang makapangyarihang lalaki sa kanyang buhay. Sa kaliwa niya si Danver, ang lalaki nagbigay sa kanya ng triplets at ng pag-ibig na akala niya ay sa panaginip lamang. Sa kanan ay si Julian, ang ama na buong buhay niyang hinanap pero ngayon tila nagdadala ng bagong gyera. Mama! Ang sigaw ng triplets mula sa sasakyan ni Rico ay bumasag na sa tensyon. Tumakbo ang tatlong bata patungo kay Mia. Pagkakita ni Julian sa triplets ay natigilan siya. Ang mga apo ko, bulong ni Julian. Ngunit hindi lang si Julian ang nakatingin. Sa di kalayuan may isang sniper na nakatutok na naman. Di kay Denver, hindi kay Mia, kundi sa isa sa mga bata. Isang huling desperadong hakbang mula sa mga tauhan ni Arthur na naiwan sa labas. Mia, tapa! Sigaw ni Denver na makita ang pulang laser dot sa dibdib ni Liam. Sa halip na si Denver ang sumalon ng bala, si Don Julian ang humarang. Ang ama nakakarating lamang ay nagsakripisyo agad para sa kanyang apo. Pero bago siya mawalan ng balay, may iniabot siyang susi kay Mia. Ang susi sa Vault 808. Doon nakatago ang tunay na testamento ni Corazon. Ang putok ng baril tila kulog na yumanig sa buong paligid ng Saavedra Tower. Ngunit sa halip ng maliit na katawan ng triplets ang bumagsak, ang matikas na figura ni Don Julian De Vega ang sumubsob sa simento. Ang kulay pilak niyang tungkod ay tumalsik, kasabay ng mabilis na pagkalat sa pulang likido ng kanyang trench coat. Don Julian, sigaw ni Mia. Binitawan niya ang mga bata at mabilis na lumuhod sa tabi ng ama. Bakit niyo ginawa yon? Bakit? Hingal na hingal si Julian. Ang kanyang mukha kasing puti na ng papel, pero may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Liam, na ligtas na nakatago sa likod ni Denver. Sa wakas, may nagawa akong tama para sa pamilya ko. Medic, tumawag kayo ng ambulance ngayon din. Mulyaw ni Denver sa kanyang mga guard. Mabilis niyang hinubad ang kanyang tuxedo jacket at diniinto sa sugat ni Julian sa balikat at sa dibdib. Huwag kang pipikit, Julian. Hindi ka bumalik pagkalipas ng 30 taon para lang mamatay sa harap ng anak mo. Denver, mahinang tawag ni Julian. Protektahan mo ang asawa mo. Ang Vault 808, huwag mong hayaang makuha ng mga tauhan ni Arthur. Makalipas na ilang oras sa ospital, ang tensyon hindi pa rin humuhupa. Himalang nabuhay si Don Julian matapos sa isang maselang operasyon. Ayon sa doktor, kung di dahil sa mabilis na pag-apply ng pressure ni Denver sa sugat, malamang ay naubusan na ito ng dugo. Nakatayo si Denver sa labas ng ICU. Pinagmamasdan si Mia na nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ama, habang ang triplets mahimbing na natutulog sa waiting area. Boss, bulong ni Rico. Nahanap na namin ang sniper. Tauhan nga ni Arthur. Pero may mas malaking problema tayo. Ang Vault 808 na binanggit ni Don Julian nakapangalan sa isang secret account sa Switzerland. Pero ang physical vault nasa ilalim ng lumang mansyon ng mga De Vega sa Batangas. Ang mansyong matagal nang inabandona? Tanong ni Denver. Opo, at ayon sa intelligence report, may mga armadong lalaking pupunta doon ngayon. Mukhang alam din ni Arthur ang tungkol sa testamentong iniwan ni Corazon. Pumasok si Denver sa loob ng ICU. Dahan-dahan nagmulat ng mata si Julian. Na makita niya si Denver, wala nang puot sa kanyang mga mata kundi pagkilala.
Bakit mo ko niligtas sa Avedra? Mahinang tanong ni Julian. Kaaway ng ama mo ang pamilya ko. Dahil mahal ko ang anak mo. Diretso at walang pag-aalinlangan sagot ni Denver. At dahil ang triplets kailangan ng isang lolong magtuturo sa kanila ng tapang. Ang tapang na pinakita mo kanina? Napabuntong hininga si Julian. Ang Vault 808, hindi lang yung tungkol sa pera, sa Avedra. Denver, nandoon ang ebidensya na magpapatunay na ang mga Saavedra at De Vega ay biktima lang ng isang malaking frame-up ni Arthur ng kabataan namin. Pinag-away niya tayo para makuha mga lupain natin. Nagkatinginan sina Denver at Mia. Ibig sabihin, ang 30 taong hidwaan ng kanilang pamilya ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Denver, kailangan natin pumunta sa Batangas. Kailangan makuha natin ang testamentong yun bago pa nila tumasunog, sabi ni Mia. Delikado, Mia. Sugatan pa ang katawan ko. Kakagaling lang ni Julian sa operasyon. Pagpigil ni Denver. Sasama ako. Bigla pumasok si Don Roberto, ang ama ni Denver, kasama si Elena. Panahon na para harapin ko ang kapatid ko. Julian, patawarin mo ko. Naniwala ko sa mga sulat na pinakita ni Arthur noon. Nag-abot ng kamay ng 2 matandang bilyonaryo. Isang alyansang nabuo sa gitna ng trahedya. Habang abala lahat sa paghahanda sa pagpunta ng Batangas, isang malamig na katahimikan ang namayani sa pagitan ni Mia at ng kanyang matalik na kaibigan na si Elena, ang kumaring nag-alok sa kanya ng trabaho sa catering. Si Elena ang tanging taong nakakaalam sa bawat galaw ni Mia mula nang magtago siya sa Laguna. Mia, sasama ko sa inyo. Di kita pwedeng iwan sa gantong panganib? Malambing na sabi ni Elena habang inaayos ang gamit ng triplets. Salamat, Elena. Di ko alam ang gagawin ko kung wala ka, sagot ni Mia, punong-puno ng tiwala. Ngunit sa labas, nakita ni Rico si Elena, may mabilis na pinadalang text message. Agad tong iniulat ni Rico kay Denver. Boss, ang signal ng phone ni Elena, kumokonekta to sa isang satellite phone na ginagamit ni Arthur sa loob ng kulungan. Nanigas ang anyo ni Denver. Huwag mong ipahalata, Rico. Hayaan nating dalhin niya tayo sa bitag, doon natin sila uubusin. Ang lumang mansyon ng mga De Vega sa Batangas ay tila isang ghost town, balot ng mga gumagapang na baging at amoy ng lumang kahoy. Pagbaba ng sasakyan, ramdam ni Mia ang bigat sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Dito tayo sa ilalim ng library. Turo ni Julian na naka-wheelchair pa rin pero pilit sumama. Habang pababa sa basement, biglang huminto si Elena. Isang baril ang nilabas niya mula sa kanyang bag at tinutok sa ulo ni Mia. Elena, anong ginagawa mo? Gulat na sigaw ni Mia. Pasensya na, Mia. Pero ang utang ko sa sugal hindi mababayaran ng labada mo. Nakangising sabi ni Elena. Si Arthur ang nagbabayad sa lahat ng utang ko at ang utos niya patayin ang sinumang maghahawak sa testamento. Traidor ka, bulyaw ni Denver. Akbang bubunot ng barel pero mabilis pinalibutan sila ng mga armadong tauhan ni Arthur na kanina pa pala nagtatago sa dilim. Mula sa anino, lumabas sa isang lalaking may takip ang mukha. Ang kanang kamay ni Arthur na nakatakas sa boardroom. Ibigay niyo ang susi ng Vault 808 o dumanak ang dugo ng triplet sa harap ninyo. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang isang mekanismo sa dingding. Ang Vault 808 ay hindi lang basta binubuksan ng susi. Kailangan ito ng biometrics, ang dugo ng isang De Vega. Mia, ang dugo mo, bulong ni Julian. Sa isang mabilis na pagkakataon, siniko ni Mia si Elena sa sikmura at mabilis tumakbo tungo sa scanner ng Vault. Nasugatan ang palad niya sa matalas na dulo ng bakal at diniin to sa scanner. Access granted. Welcome, Maria Corazon De Vega. Bumukas ang dumbuhalang pinto, ngunit sa halip na ginto ang bumungad sa kanila ay malaking screen na otomatikong nagplay. Isang video ni Corazon, ang ina ni Mia, na may hawak ng mga dokumento. Kung sino mang nakakapanood nito, ibig sabihin wala na ako. Arthur Saavedra, alam ko ang sekreto mo. Hindi si Roberto ang pumatay sa negosyo ni Julian. Ikaw ang nagsetup ng lahat. At ito ang pirma at ebidensya na nagpapatunay na ang lahat ng yaman ng Saavedra at De Vega ay dapat pagsamahin para sa susunod na henerasyon. Kay Denver at sa magiging anak namin ni Julian. Huli na kayo, sigaw ng tauhan ni Arthur sabay putok ng barel. Pero bago tumama ang bala, isang pagsabog ng usok ang nangyari. Ang elite team ni Denver na pinangunahan ni Rico dumaan sa ventilation shaft. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa loob ng basement. Mia, dapa!
Sigaw ni Danver habang nakikipagpalitan ng putok. Sa gitna ng gulo, sinubukan ni Elena ang tumakas bitbit ng ilang dokumento pero hinarangan siya ni Mia. Hindi nang mahinang waitress ang kaharap ni Elena ngayon, kundi ang isang De Vega na naniningil. Isang malakas na sipa at sampal ang binigay ni Mia na nagpabagsak sa traidor niyang kaibigan. Ang basement ng lumang mansyon, binalot na isang nakakangilong katahimikan pagkatapos ng putukan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni na Danver at Mia habang nakatitig sa lumang litratong hawak nila. Ang pangalang nakasulat sa likod, marinaw pa sa sikat ng araw, Ricardo Rico de Vega. Dahan-dahang lumingon si Danver kay Rico, ang lalaking 10 taon na niyang kasama, ang lalaking nagligtas sa buhay niya ng paulit-ulit, at ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng kanyang mga lihim. Rico? Bulong ni Danver. Ang boses puno ng pagkalito at gulat. Ikaw ang kapatid ni Mia? Nabitawan ni Rico ang kanyang barel. Ang matikas at laging alertong kanang kamay ni Danver biglang nanghina. Nanginig ang labi habang nakatingin kay Don Julian na ngayon umiiyak na rin sa kanyang wheelchair. Kaya ba palagi mo akong binabantayan nung bata pa ako sa malayo? Tanong ni Mia. Ang mga luhay mabilis pumapatak. Elena told me once na may isang aninong laging nakasunod sa akin sa probinsya. Ikaw ba yon, Rico? Patawarin mo ako, Mia. Panimula ni Rico, ang boses garalgal. Nung mamatay ang kumuha sa akin mula kay Nanay Corazon, nalaman kong totoo. Pero alam kong delikado. Alam kong pag lumapit ako sa iyo, matutuntun tayo ni Arthur. Kaya, pumasok ako ng serbisyo ng mga Saavedra. Gusto kitang bantayan mula sa loob. Gusto kong siguraduhin ng lalaking makakabuntis sa'yo, ang lalaking mamahalin mo'y poprotektahan ka. Kaya ba, napasandal si Danver sa pader. Kaya ba nung gabing yon sa Boracay, ikaw ang nag-ayos ng lahat? Ikaw ang nagdala sa akin sa bar kung nasan si Mia. Tumango si Rico. Alam ko, mabuting tao ka, Danver. Sa kabila ng pagiging palikero mo, alam ko, ikaw lang ang may kapangyarihang tapatan si Arthur. Pinagtagpo ko kayo dahil alam kong sa'yo lang magiging ligtas ang kapatid ko at ang magiging mga anak ninyo. Isang emosyonal na yakap ang namagitan sa magkakapatid. Ang triplets na kanina pa tahimik sa gilid ay lumapit din at yumakap sa kanilang Tito Rico na ngayon ay Tito Ninong Papa na sa kanilang paningin. Ngunit ang reunion ay naputol nang biglang mag-vibrate ang tablet na naiwan ng tauhan ni Arthur. Isang live feed ang lumitaw. Si Arthur, sa loob ng kanyang selda, ay nakangisi. Mukhang meron pa rin siyang koneksyon sa labas. Napakagandang family reunion, nakakaiyak. Pero nakalimutan niyo yata ang Vault 808 may self-destruct mechanism kung dito may sasara sa loob ng 10 minuto matapos mabuksan. Hayop ka, Arthur? Sigaw ni Julian sa screen. At ang pinakamagandang bahagi, ang bombang nasa ilalim ng mansyon ay hindi lang basta pampasabog. May kasamang nakakalasong gas na matagal kong inihanda para sa inyong lahat. Isang huling regalo para sa mga De Vega at sa Saavedra. Rico, ilabas mo sila. Ako na magsasara ng vault, utos si Danver. Hindi boss, ako na. Ako ang pamilyar sa mekanismong ito, giit ni Rico. Nagkaroon ng mabilis na pagpapasya. Habang nililikas ni Rico sina Julian, Mia at ang triplets, nanatili si Danver sa loob para tulungan ang bagong tuklas na bayaw. Sa gitna ng tumitik-tik na oras, mabilis nilang hinalungkat ang mainframe ng vault. Danver, ang blue wire! Putulin mo ang blue wire? Sigaw ni Rico. Gamit ang kanyang tactical knife, pinutol ni Danver ang kable sa huling 3 segundo. Ang pulang ilaw naging berde at ang ugong ng gas suminto. Paglabas ng mansyon, sinalubong sila ng liwanag ng bukang liwayway. Sa unang pagkakataon, ang mga Saavedra at De Vega ay nakatayo sa iisang lupa. Hindi bilang magkaaway kundi bilang isang pamilya. Tapos na, bulong ni Mia habang nakasandal sa dibdib ni Danver. Hindi pa, sagot ni Danver habang nakatingin sa malayo. May isang huling biyahe pa tayong gagawin. Pupuntahan natin si Arthur. Gusto kong makita niyang mukha ng pamilyang sinubukan niyang wasakin, pero lalo lang niyang pinagtibay. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng kasamaan ni Arthur. Ang ingay ng boredom at ang putok ng barel ay napalitan na ng huni ng mga ibon at hampas ng alon sa pampang ng Isla de Tres Reyes. Ang istang pinamana ni Don Julian sa triplets. Sa gitna ng puting buhangin, isang marangyang garden wedding ang kasalukuyang nagaganap.
Ngunit sa pagkakataong to, wala ng kontrata, wala ng pilitan. Bawat salita'y galing sa puso. Nakatayo si Danver sa altar, suot ang kanyang puting linen suit. Di na siya ang bilyonaryong kasing tigas ng bato ang puso. Ngayon ang kanyang mga matay nagniningning habang pinapanood ang kanyang tatlong anak, sina Liam, Lucas at Leon na naglalakad bilang mga ring bearers. Kasunod nila si Rico na ngayon tumatayong CEO ng De Vega Enterprises na may malapad ng ngiti habang inaalalayan ang kanilang amang si Don Julian. At sa dulo ng aisle lumitaw si Mia, nakasuot na isang lacy bohemian wedding gown na tila isang diwata ng dagat. Wala ng face mask, wala ng pagtatago. Ang kanyang ganda ilantad na sa buong mundo bilang ang tunay na reyna ng mga Saavedra. "You look breathtaking," bulong ni Danver nang maabot niya ang kamay ni Mia. "And you look like a man who's ready to spend the rest of his life doing laundry and changing diapers." Biro ni Mia na nagpatawa sa mga bisita. Nang dumating ang oras ng kanilang vows, binalot ng katahimikan ng buong isla. "Mia," simula ni Danver, ang boses ay seryoso pero puno ng emosyon. "Akala ko noon, ang yaman ay nasusukat sa laki ng kumpanya at sa dami ng shares. Pero nang mawala ang mansyon, ng manganib ang buhay ninyo, doon ko nalaman na ang tunay kong imperyo ay ikaw at ang triplets. Salamat sa pagiging matapang na ina at sa pagturo sa akin ng isang bilyonaryo walang silbi kung wala siyang pamilyang uuwian. I promise to love you, to protect our sons, and to never let a single night pass without telling you how much I love you." Umiiyak na si Mia habang sumasagot. "Denver, sa isang gabi sa Boracay, akala ko kinuha mong lahat sa akin, pero ang totoo binigay mo palang lahat ng kailangan ko. Salamat sa pagiging ama na hiningi ng triplet sa kanilang mga drawing. Pinapangako kong ako magiging kakampi mo sa bawat laban at ang pag-ibig natin ay hindi na magiging isang one-night stand kundi panghabang buhay na paninindigan. I now pronounce you husband and wife for the second and last time," anunsyo ng judge. Ang halik na sumunod, puno ng tamis at tagumpay. Kasunod ang sabay-sabay na pagtalo ng triplet sa kanilang mga magulang na nagresulta sa isang masayang group hug sa gitna ng altar. Sa kabilang dako, ang mga kontrabida ay nakamit ang kanilang nararapat na hantungan. Si Arthur nabulok sa kulungan ng walang sino mang bumibisita, habang si Cassandra ay pinatapon sa isang malayong bansa kung saan kailangan niyang magtrabaho ng marangal para mabuhay. Si Elena at Don Roberto naman muling nagbuklod, ginugugol ang kanilang oras sa pag-aalaga sa kanilang mga apo. Habang papalubog ang araw, nakaupo sina Denver at Mia sa dalampasigan. Pinapanood ang triplets na naglalaro ng tubig kasama si Rico. "Alam mo boss," tawag ni Mia, gamit ang dating tawag niya dito. "May isa pa pala akong hindi nasasabi sa'yo." Napaangat ang kilay ni Denver. "Ano yun? Huwag mong sabihing may isa pang vault." Ngumiti si Mia. Kinuha ang kamay ni Denver pagkatapos nilagay ito sa kanyang tiyan. "Hindi vault, pero mukhang madadagdagan ng tres reyes natin. At sa tingin ko, kambal naman sila ngayon." Nanlaki ang mga mata ni Denver bago to napalitan ng isang malakas na tawa ng kagalakan. Binuhat niya si Mia, pinaikot-ikot sa gitna ng dalampasigan. "Kahit ilan pa sila, Mia, kakayanin ko. Dahil ngayon alam ko na kung anong tunay na kayamanan." Ang kanilang mga boses ay tinangay ng hangin. Isang patunay na ang aksidenteng pagtatagpo ay minsan isang nakatadhana palang milagro. At sa isla ng mga hari ang kanilang kwento ay mananatiling isang alamat ng pag-ibig, katapangan at pamilya. 10 taon ang lumipas. Ang simoy ng dagat sa Isla de Tres Reyes ay nananatiling kasing presko ng dati. Ngunit ang mansyong nakatayo dito ay puno na ngayon ng mas malalakas sa tawanan at mas mabilis na mga yabag. Sa gitna ng malawak na garden, isang engrandeng selebrasyon na nagaganap, ang ika-13 kaarawan ng triplets. Sina Liam, Lucas at Leon ay hindi na ang maliliit na bata na nagtatago sa likod ni Mia. Sila ay mga binatilo na ngayon na nagtataglay ng tindig at otoridad ng kanilang ama at ang talino at tapang ng kanilang ina. "Leon, ibaba mo, yang drone. Tatamaan mong makik ni Mama?" sigaw ni Liam. Ang panganay na ngayon ay nagsasanay na sa archery at seryoso sa pag-aaral sa pamilyang negosyo. "Relax kuya, I'm just getting a cinematic shot," sagot ni Leon, ang tech genius ng pamilya.
habang si Lucas ang pinaka-artistiko. Tahimik ginuguhit ang tanawin ng buong pamilya. Sa sketchpad makikita isang perpektong larawan. Ang kanyang lolo Roberto at lolo Julian masayang naglalaro ng chess. Ang kanyang tito Rico na abala sa pag-aayos ng barbecue. Sa itaas ng balcony, pinanonood ni Danver at Mia ang kanilang mga anak. Nakayakap si Danver sa likod ni Mia, habang sa tabi nila ay isang 7 taong gulang na batang babae na kamukhang kamukha ni Mia. Si Princess Corazon, ang bunsong sumunod sa triplets. "Look at them, Mia," bulong ni Danver, ang boses puno ng pagmamalaki. Sinong mag-aakala na ang papel na ninamukos ko 13 nakakaraan ay magdadala sa akin ng paraisong ito? Hindi lang papel yon, Danver. Yon ang tadhanang pilit nilang tinakasan. Pero laging humahanap ng paraan. Nakangiting sagot ni Mia. Hindi na bilyonaryong palikero si Danver. Siya nang tinaguriang most respected philanthropist sa bansa. Ang Saavedra Group at De Vega Estates ay nagsanib na sa ilalim ng Saavedra De Vega Foundation na tumutulong sa mga single mothers at mga batang nangangailangan. Isang misyon na sinimula ni Mia. Biglang tumakbo ang triplets patungo sa kanilang mga magulang. "Dad, Mom, look!" Turo ni Lucas sa dagat. Isang malaking yate ang paparating. May watawat ng kanilang pamilya. "Is that Tito Rico's surprise?" "No," ngiti ni Danver. "That's our new project. Isang paaralan para sa mga batang nangangarap sa malalayong probinsya. Isang paraan para siguraduhin na wala ng batang magtatago o maghihirap gaya ng pinagdaanan ninyo." Nagkatinginan si Mia at Danver. Sa kabila ng lahat ng unos, ang mga bomba, ang mga pagtataksil at lihim na nakaraan na natili silang matatag. Ang kanilang pag-ibig hindi lang nagbunga ng mga tagapagmana, kundi na isang legacy na hindi mabibili ng anumang halaga. "Happy birthday, mga kings!" Sabay nasabi ni Mia at Danver habang naiyakap ang triplets at si Princess Corazon. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, ang pamilyang Saavedra de Vega ay nakatayo ng buo. Ang sumpa na nakaraan tuluyan ang napalitan ng biyaya ng kasalukuyan at habang buhay nilang dadalhin ng aral na ang tunay na yaman ay wala sa vault kundi sa mga yakap at halik ng mga taong nagmamahalan. Ang kwento ni Danver at Mia ay hindi lamang isang kwento ng pagkakataon o ng isang one-night stand na nauwi sa kasalan. Ito'y isang paalala na ang tadhana, kaya naman natin subukang takasan ay laging hahanap ng daan upang itama ang mali ng nakaraan. Sa simula, nakita natin ang isang Danver na bihag ng karangyaan at kawalan ng pakialam. Ngunit sa pagdating ng triplets, natutunan niyang ang tunay na lakas ay isang lalaki ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya, kung paano niya kayang protektahan ng mga taong mahal niya sa gitna ng apoy at panganib. Para naman kay Mia ay pinakita niyang dakilang pag-ibig ng isang ina. Ang kanyang katapangang harapin ng mga bilyonaryo nang walang armas kundi ang kanyang paninindigan ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay walang kinatatakutan. Siyang naging tulay upang pag-isahin ang dalawang pamilyang winasak ng puot at kasinungalingan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po at mag-iingat po palagi ang lahat.